Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Kailan lang nang mangyari ang karanasang kong ito? Hindi ko nga alam kung totoo ba o nananaginip lang ako. Pero isa lang po ang masasabi ko. Ang barang ay nakakatakot at kaya nitong maapektuhan ang kahit sino, kahit pa malapit sa atin o maging tayo mismo. Ako si Olive, 20 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aking ina. Natawagin na lamang natin sa pangalang Amanda. Lumaki ako na tanging si Nanay Amanda lang ang nakagisnan ko. Ayon sa kanya, iniwan kami ng papa ko habang ipinagbubuntis pa niya ako. Ayaw daw ng aking ama sa obligasyon kaya hindi siya umaasa na kikilalanin pa ako. Sa murang edad, napilitan si Nanay Amanda na buhayin ako at pag-aralin. Umaasa siya na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, magagawa ko naman na paluwagin ang mahirap naming buhay. Lagi mong tatandaan ang pangaral ko sa'yo, iha. Wag na wag kang magpapaligaw. Hindi ka lang nila basta aabusuhin. Sisirain nila ang buhay mo. Kahit dangal, hindi ititira sa'yo. Tignan mo yung iba riyan. Inuuna ang puso, nagpapakita ng labis na pagmamahal, naging marupok, hayun, nasaktan, nasira ang buhay. Nay, tungkol na naman po ba ito kay Papa? Para kasing hindi na ito tungkol sa akin eh. Bakit anak? Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng hayop mong ama sa atin? Inabandon na niya tayo. Hindi niya ako pinanagutan. Kaya ngayon, wala tayong patutuloying lalaki sa mga buhay natin. Sagabal lamang sila sa buhay natin. Marami akong kilalang babae na naging matagumpay kahit hindi nakapag-asawa. Nay, tingin ko po nakapag-move on na po si Papa. Kayo na lang ang hindi. Siguro po masakit ang ginawa niyang pang-iwan sa atin. Pero hindi po ba dapat magpasalamat na lang kayo? Kasi kung nakatuluyan niyo po si Papa, paulit-ulit niyang gagawin sa atin ito. Kita niyo yung kinaiinisan yung babae na ipinagpalit ni Papa sa atin? Hayo na, high blood din kay Papa. Habang magkarelasyon sila, ilang beses pa nilang nahuli na ng babae ang ama ko. Tama ako eh. Hindi na dapat nabubuhay ang mga taong kagaya ni Roberto. May dugong manloloko. Dapat talaga sa mga lalaking yan pinaparusahan. Kapag hindi nahinto ang gawain nila, sigurado marami pa silang masasaktan. Nanay, tama na po. Alam nyo, kesa ini-stress nyo ang sarili nyo kaiisip sa salawahan kong ama, mabuti pa magpahinga na kayo. Matulog muna o kung gusto nyo, magpahangin sa labas. Ako na po muna ang magluluto ng tanghalian natin. Di bale, sa kwarto na lang ako anak. Pasensya na kung nasinghalan kita kanina. Ewan ko ba, sa tuwing naaalala ko ang iyong ama, hindi ko maiwasang sisihin siya kung bakit ako nagkaganito. Ni hindi ako nakapagtapos dahil sa kanya. Masama ang loob ko sa kanya, anak. Sige na po, inay. Tatawagin ko na lang po kayo kapag kakain na, ha? Kumalma lang po kayo. Hindi na niya ako sinagot at pumasok na sa kwarto. Lagi na lang ganun ang pag-uusap namin ni nanay. Minsan hindi ko na maiwasang magtampo. Ang pagmamahal ni nanay para sa akin ay sala sa init, sala sa lamig. Hindi man lang niya tinatanong kung ayos lang ba ako, kung may nangaapi ba sa akin sa eskwelahan o kung may panggastos pa ba ako. Palagi na lang siyang nagmumukmok, kung hindi naman lasing. May mga panahon din na babad siya sa pwesto niya sa hulaan sa simbahan. Ni minsan, hindi man lang niya ako itinabi sa silid niya. Nasanay na akong natutulog sa sala, katabi ng kanyang alagang pusa. Isang araw, napakunot noo ko nang bago pa man makaalis ng bahay para pumasok sa eskwela ay kinausap ako ni nanay. Paalis ka na ba, Olive, anak? May kailangan muna ako sa'yo. Opo, nay, aalis na po ako. May quiz po kasi kami ngayon eh. Ah, ganun ba? Ay, oo nga pala. Anak, hindi ba't nakakausap mo naman ang anak ng papa mo sa ibang babae? Ha? Bakit po, inay? Anong kailangan nyo kay Emily? May ipapakiusap sana ako sa'yo eh, kung papayag ka. Pero sigurado naman ako na magiging madali lang itong ipapakiusap ko sa'yo. Bakit? Ano po yun? Sabihin nyo na, inay, at kailangan ko na pong umalis eh. Baka traffic na ngayon at mahirapan ako makahanap ng masasakyan. Humingi ka naman ng litrato ng papa mo. Yun lang sana ang kailangan ko. Litrato? Ano pong gagawin niyo sa litrato? May gusto ka po ba ulit kay Papa? O baka naman po pagpapantasyahan mo ang larawan niya? Gaga ka ba?
Hindi na ako kailanman magkakagusto sa mga taong kagaya ng tatay mo, no? Basta, huwag ka ng maraming tanong. Ano, magagawa mo ba o hindi? Kung ayaw mo, makikiusap ako sa iba. Marami naman akong pwedeng pakiusapan para kunin ang litrato ng hayop na lalaking yon. Susubukan ko po, inay. Baka lang kasi magtaka ang kapatid ko kung bakit kailangan kong humingi ng larawan ng papa namin. Mag-isip ka na lang ng dahilan. Alam ko naman na kayang-kaya mong humanap ng palusot para mabigyan ka eh. Basta pagkatapos ng inuutos ko sa'yo, hindi na ako papayag na makipagkita o makipag-usap ka pa sa papa mo. Naiintindihan mo ba ako? Baka naman po kung anong gagawin niyo sa larawan ha? Kilala ko po kayo, inay. Kung may binabalak po kayo, wag niyo nang ituloy. Olive, sino ba ang nanay mo? Bakit kailangan mong magreklamo kada may sasabihin ako? Nakikiusap ako sa'yo ng maayos, hindi ba? Alam ko po ang ginagawa niyo, Nay. Kaya nga po palagi ako nagpapaalala sa inyo eh. Huwag niyo na pong dagdagan ng mambabarang sa pamilya natin. Hindi ko po kayang makitang nananakit ng ibang tao. Mamaya niyan may mapatay pa kayo. Tigilan mo na nga ako dyan sa kaartihan mo ha, Olive. Basta bigyan mo ako ng picture. Tapos, sige na, umalis ka na at malilate ka na. Hindi ko magawang suwayin si nanay. Ewan ko ba, kahit alam kong may kakayahan siyang gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa itim na kaalaman, hindi ko siya mapigilan. Marahil dahil ako man ay may personal na galit sa aking ama. Ni minsan, hindi niya ako kinilalang anak. Ang totoo niyan, kinasusuklaman niya ako. Si Emily lang naman ang palaging nakikipaglapit sa akin at palihim na nag-aabot ng mga pagkain at perang mula sa aming ama dahil kinikilala niya akong kapatid. Akala tuloy ng nanay may direkta akong komunikasyon sa aking ama. Nang magkita kami ni Emily, sinabi ko sa kanya ang aking sadya. Hi ate, ang aga mo ngayon ah. Gusto mo bang kumain muna? Naku, busog pa ako, Emily. Pasensya ka na. Nag-agahan kasi ako kanina sa bahay eh. Ganun ba ate? Oo nga pala. Tingin ko may kailangan ka. Sabihin mo na. Baka maibigay ko kagad. Nakakahiyaman pero pwede ba akong humingi ng litrato ni Papa? Oo naman ate. Mabuti na lang may dala ako sa pitaka. Oo nga pala. Heto, 200. Pagtiyagaan mo na lang muna yan ate ha. Hindi pa kasi ako nabibigyan ng allowance eh. Kaya hinati ko na lamang ang baon ko para sa'yo. Nag-abala ka pa Emily. Itinabi mo na sana to para sa baon mo. Ayos lang naman ako eh. May baon naman ako. Sige na, itago mo na. Ate, hindi naman fair kung ako lang ang may baon habang ikaw nagtitiis sa tuyo at asin. Madalas kaya kitang makita na ganun ang baon mo. Sige na, tanggapin mo na. Hayaan mo na lang ako na partihan ka sa baon na ibinibigay sa akin ni Papa. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Alam ko naman na ayaw ni Papa na nagpapakita ako sa'yo. Baka mamaya magalit pa yun sa'yo. Baliktarin man natin ang mundo, kapatid pa rin kita ate. At kikilalanin pa rin kita. Hindi naman ako kagaya ng iba dyan no. Isa pa sa paglipas ng panahon, wala na tayong sapat na oras para dibdibin pa ang mga bagay na matagal nang nangyari. Ano ngayon kung magkaiba tayo ng nanay? Hindi naman natin kasalanan yun eh. Kagagawan nito ng mga magulang natin. Hindi nila inisip na ang konti nilang kasiyahan nun magdudulot sa atin ng matinding kalungkutan ngayon. Emily, wag mong iisipin na sinisisi kita sa nangyari sa buhay ko ha. Mahal kita. Alam mo, ikaw ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Binigyan mo ako ng pag-asa. Pinalakas mo ang loob ko. Ang drama mo ate. Sige na, papasok pa ako sa school. Magkita na lang tayo mamaya ha. Oo naman. O paano, sabay na tayo? Mabuti pa nga. Total pareho lang naman ang way natin sa pagpasok. Iisa lang ang pinapasukan naming universidad. Kaya palagi kaming nagkikita. Salamat na lang, maayos ang pakikitungo sa akin ni Emily. Hindi kagaya ni Papa na sa tuwing nakikita ko, tila basurang tinatapon ako papalayo. Hindi ko naman sila masisisi kung bakit ayaw nila sa akin. Baka lang hindi ako naging parte ng plano nila noon kaya kapag nakikita ako ni Papa, nanggagalaiti siya sa galit. Tanggap ko din naman na gano'n ang trato sa akin. Nasanay na ako. Naaalala ko nga, unang araw ko sa universidad nang lapitan ako ni Emily. Siya pa talaga ang nakipagkaibigan sa akin.
Tuloy nakasanayan ko nang nakakasama siya araw-araw. Kagaya na lang ngayon, 3:00 pa lang ay palabas na ako ng eskwelahan. Tapos na ang klase ko. Nagulat ako nang humabol sa akin si Emily. Ate, saglit! Mabuti na lang pala at maaga kang natapos sa klase mo ngayon. Oh, bakit Emily? Tapos na ba ang klase mo? Tapos na ate. Balak sana kitang imbitahan sa fast food eh. Birthday ko ngayon. Mukhang nakalimutan mo. Pero okay lang. Ako na lang ang magpapaalala sa iyo ngayon. Hala, oo nga no. Naku, sorry ha. Nakalimutan ko. Pasensya na talaga na wala sa isip ni ate. Paano yan? Wala akong regalo. Huwag mo nang isipin yun. Ang makasama lang kitang kumain ay sapat na para sa akin. Sabi ko nga kina Papa, kunin ka na lang para may ate ako eh. Kaso lang hindi siya pumayag, lalo na si Mama. Ewan ko ba, ang babaw na dahilan lang naman yung anak ka ni Papa sa pagkabinata. Hindi naman natin kasalanan kung magkaanak sila sa ganoong edad eh. Hayaan mo na, ganun talaga eh. Kapag nagkamali sila, ayaw nila na araw-araw nilang nakikita ang mga mali nila. Kaya siguro hindi nila ako gustong makita. Pero bilib din ako sa'yo, Emily. Kakaiba ang mindset mo. Hindi ka man lang nagpakita ng pagka-interes na itakwil din ako. Ate, para lang po sa mga spoiled brat ang ganun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, close tayo at walang sino man ang makakapagpalayo sa ating dalawa. Napangiti ako sa kanyang sinabi, lalo na nung niyaya niya ako sa isang fast food chain malapit sa aming universidad. Madalas doon si Emily kaya kilala na siya ng gwardya nang lumapit kami. Grabe, sikat ka na dito ah. Kapitbahay po namin si Manong Guard ate. Tapos napansin ko rin ang iba kong kaibigan narito sila. Pero huwag kang mag-alala, hihiwalay tayo para hindi ka mailang. Salamat kapatid ko. Halika na ate. Baka mamaya wala ka ng pera ha. Heto, hindi ko naman ginastos ang binigay mo. Itago mo na lang po yan ate. Ayos lang po. May nilaan na talaga ako para sa kakainin natin ngayon. Ibig bang sabihin, pinlano mo ito? Parang ganun na nga. Masaya kaming kumain habang sineselebrate namin ang kanyang kaarawan. Papagabi na at alam kong naghihintay na ngayon si nanay kaya nang matapos kami nagpaalam na ako sa kanya. Emily, pasensya na ha. Alam kong mahaba pa ang gabi pero hindi na kasi ko pwedeng magtagal eh. Baka hanapin na ako ni nanay. Ikaw may kasama ka ba pa uwi o susundo man lang? Si Papa po ate, papunta na siya. Ah, ganun ba? Sige, mauna na ako ha. Ingat ka ate. Ay, oo nga pala, heto ang litrato ni Papa. Kasama ako dyan para lagi mo akong maaalala. Salamat Emily. O paano aalis na ako ha? Kinawayan ko lang si Emily at nagpa siya ng tumayo. Kaso lang, nagulat ako nang makasalubong ko si Papa sa may pinto. Masama siyang nakatingin sa akin. Hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagpapakita sa aking kapatid. Kaya bigla niya akong hinila sa aking braso. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't pinagsabihan na kita? Papa, magpapaliwanag po ako. Pa, teka lang naman po. Wala pong kasalanan si ate dito. Ako po ang nag-imbita sa kanya. Please naman po, birthday ko ngayon. Ibigay niyo na sa akin to. Pagbibigyan kita. Pero hanggang dito lang. Ayoko nang makikita kang kasama ang babaeng yan. Malas siya sa buhay natin. Pero pa, ate ko po siya. Kahit bali-balik rin pa natin ang mundo, dugo mo pa rin ang parehong nananalaytay sa mga katawan namin. Tsaka bakit po ba kayo galit na galit kay ate? Wala naman siyang kasalanan sa inyo ah. Kini-question mo ba ang gusto kong gawin mo, Emily? Hala, pasok sa kotse. At ikaw, anak ng bruha, huwag ka nang lalapit pa sa anak ko. Ano? Anak niyo rin naman ako ah. Wala akong anak na iniluwal na mambabarang. Kaya pwede ba, lubayan mo na kami. Pakiwari ko, tinutusok ng palaso ang dibdib ko sa sakit ng mga salitang natanggap ko. Para bang labis niya akong kinamumuhian. Tipong ayaw niya akong makasama man lang na huminga sa iisang lugar. Ganon kasi ang nararamdaman ko sa inaakto niya sa akin. Luhaan akong tumalikod at iniwan sila.
Ito kasi ang problema eh. Tanggap ko nang ayaw niya sa akin. Pero bakit kailangan pa niyang ilayo sa akin si Emily na natatanging koneksyon ko sa kanya? Tuloy, dala ko na ang katamlayan hanggang sa makarating ako sa bahay. Napansin ako ni Nanay Amanda kaya naman kaagad niya akong hinila paupo sa kawayang papag. Hoy babae, halika nga rito. Pag-usap tayo. Ano na naman ba ang meron dyan sa mukha mo ha? Bakit nakasimangot at matamlay ka ha? Huhulaan ko, nagkita kayo ni Roberto no? Nay, naitsapuera ka na naman. Sabi ko na nga bakit ba naman kasi ang tigas ng ulo mo? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na walang patutunguhan ng paglapit mo sa kanya? Kailan ka ba magtatanda? Hindi naman po siyang nakasama ko eh. Si Emily naman. Kaso lang nahuli kami ni Papa. Ang paborito niyang anak. Nagtaka ka pa. Ayaw niya talagang madikit ka sa anak niya. Nay, mabait po si Emily. Siya ang nagpapagaan ng sitwasyon namin ni Papa. Kahit kailan, hindi ibang tao ang tingin niya sa akin. Tama ka! Hindi pa ba ibang tao ang tingin niya sa'yo? Alam mo kung bakit? Kasi hindi pa malapit sa'yo ang papa mo. Pero kapag kinilala ka ng anak ni Roberto, hindi na kapatid ang magiging turing niya sa'yo. Titignan ka niya bilang kaagaw sa pamana ng ama mo. Hindi naman po ako ganun eh. Alam niyo naman na kontento na akong itrato niya lang anak. Tsaka wala naman akong pakialam sa yaman nila eh. 'Di ba sabi niyo hindi natin madadala ang mga yun sa kabilang buhay? Ang dami mong drama anak. Ang mabuti pa, kumain ka na lang dyan at matulog. Maaga tayo bukas sa hulaan. Ha? Bakit niyo ako isasama doon, Inay? Siyempre, para matuto ka. Ano pa nga ba? Ito lang naman ang maipapamana ko sa'yo kapag nawala na ako sa mundo. Nanay naman eh, ang boring ng joke nyo ah. Joke ba yun? Aba natututo ka na ah. Sige na, matulog ka na. Ay, teka lang, ang litrato ni Roberto. Pasensya na po inay, hindi ako nakahingi eh. Sabi ko sa kanya, wala akong balak na ibigay sa kanya ang nahingi kong larawan. Itatago ko na lamang ito para may matingnan-tingnan naman akong larawan. Huminga ako ng malalim nang makitang pumasok na si nanay sa kwarto niya. Pansin ko, inilak na naman niya ang pinto, kagaya ng mga nagdaang araw. Tumayo ako at lumapit sa may pintuan. Itinapat ko ang aking tenga sa nakapinid na pinto. Naririnig ko na naman siyang umuusal ng hindi ko maintindihang lengguwahe. Latin yata yun. Base sa pagkakasagot niya sa akin nang minsan ko siyang tanungin. Tapos nangangamoy kandila sa loob ng kwarto. Hindi ako nakontento at lumabas ako ng bahay. Lumibot sa parting silid ni nanay. May maliit na butas doon at nagpa siya akong sumilip. Nakita ko siya, nakaluhod at nakadipa ang mga kamay. Taimtim na may inuusal at napapalibutan ng mga nakasinding kulay itim na kandila. Hindi ko na malayang papalapit na sa akin si Aris, ang aking manliligaw, at dahan-dahan akong kinalabit. Sa labis kong takot, bigla akong sumigaw. Kaso lang, mabilis niya akong nahila palayo sa bintana. Shh! Huwag kang sisigaw, Olive. Ako to si Aris. Aris! Bakit ba nanggugulat ka? Walang yaka talaga. Uy, hindi kita ginugulat ha. Masyado ka lang nerbiyosa. Kakainom mo yan ng kape. Bakit mo ba binubusuhan ng nanay mo? Baliw ka ba? Tingin mo magagawa ko yun? Anong ginagawa mo dyan? Hindi lang kasi ako mapakali eh. Tuwing Martes at Biyernes, palagi nalang ginagawa ni nanay ang ganyan. Nagtaka ka pa? Alam mo naman na may ginagawa yung nanay mo na wala nang kinalaman sa ginagalawan natin ng mundo. May kakayahan siya magbigay ng karamdaman sa sino man ang nagbabalak ng masama sa'yo. Hindi mo pa ako direktahin. Alam mo naman babarang ang nanay ko. Baka kasi masamain mo pa. Gabi na, anong ginagawa mo rito? Aakyat ng ligaw. Naku, hindi papayag si nanay sa gusto mo. Pasensya na. Sus, para ka naman bago. May amnesia ka ba? Baka nakakalimutan mo, nililigawan na kita. Sa kalsada nga lang. Sagot mo na lang ang hinihintay ko. Ewan ko ba, Aris? Natatakot ako kay nanay. Baka mamaya may kung anong gawin siya sa'yo. Napakamot ng ulo si Aris dahil sa aking tinuran. Ang totoo niyan, matagal na kaming magkakilala.
Kabisado na niya ang ugali ko, maging ang ugali ni nanay. Kilala niya si Aris bilang kababata ko. Lingid sa kanyang kaalaman, nanliligaw sa akin ang binata. Hindi ko nga lang siya magawang sagutin sa takot na baka magalit sa akin si nanay. Wala naman siyang pinagbabawal sa akin maliban na makipaglapit sa lalaki. Tuloy, patago na lamang kung magkita kami ni Aris. Parang ang pangit tignan na dito tayo nakatayo. Pwede bang sa tambayan muna tayo? Sige, pero sandali lang ha. Oo naman. Ano bang kailangan mo? Itatanong ko lang sana kung may pag-asa ba ako sa'yo. Seryoso ka ba? Sa kalagitnaan talaga ng gabi? Olive, hanggang kailan pa ba ako maghihintay? Medyo matagal na ako nanliligaw sa'yo eh. Baka naman pwedeng hingin ko na ang sagot mo ngayon. Ay, nagmamadali ka? Alam mo naman na nahihirapan ako dahil kay nanay, hindi ba? Sagutin mo nga ako ng tapatan. Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Eh di magtaanan na lang tayo kung ganun. Gago ka ba? Mas malaking problema yung iniisip mo. Ayoko nga. Parang binibiro ka lang eh. Hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Alam mo naman na mabait ako. Pinaikot ko na lamang ang aking mga mata. Alam ko naman na mabait siya, pero nararamdaman ko na naiinip na si Aris. 1 taon na rin niya akong nililigawan, pero hindi ko man lang siya masagot. Alam kong pinapaasa ko na siya. Pero mahal ko si Aris. Hindi ko lang muna magawang harapin ang bagay na yon sa ngayon, dahil nga kay nanay. Hinawakan ko ang kamay ni Aris. Seryoso ko siyang tinitigan. Alam mo naman na malapit na akong magtapos, hindi ba? Kung makakapaghintay ka pa, sasagutin kita. Oras na makatuntong na ako sa entablado at tanggapin ang aking diploma. Magiging malaya na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na ako aasa kay nanay. Paano kapag kontrolin ka pa rin niya pagdating ng araw na yun? Hindi niya magagawa sa akin yun. Anak niya pa rin ako. Kapag nakita niya akong malungkot, paniguradong maghahanap din siya ng paraan para maging masaya ako. Umasa na lang tayo. Sige, gagawin ko yan. Hahabaan ko pa ang pasensya ko. Mahal kita, Olive. Kaya nakahanda akong maghintay kahit gaano pa katagal. Salamat. Nagtapos ang pag-uusap namin na yon ni Aris na puro pangako at pag-asang dala. Alam ko naman na matyaga siya. Kung sakali man nasagutin ko siya at maging kasintahan, hindi naman ako magiging kawawa. Mabuting tao si Aris. Ginugol niya lang ang buhay niya sa pagtatrabaho at pagdalaw sa akin. Walang bisyo o anumang hilig na makakapagpasakit ng ulo ng kanyang mga magulang. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si nanay sa may kawayang papag. Karga ang alaga niyang pusa. Matiim siyang nakatitig sa akin. Hinihintay na may sabihin ako. Umakto ako ng normal at nagkunwaring natuwa nang makita siya. O nay, gising pa po kayo? Hindi ko alam na nakikipagkita ka pala kay Aris. Mabait si Aris, Nay. Kung sakali man naman ligaw siya sa akin, magiging mabuti siyang kasintahan. Ganyan din sa akin dati ang tatay mo. Nay, magkaiba si Papa at si Aris. Hindi sila magkaugali. Kahit na, lalaki pa rin siya. Kapag nagsawa na yan sa'yo, iiwan ka rin at ipagpapalit sa iba. Mahal ko po si Aris. Anong alam mo sa pagmamahal? Ako lang ang may kakayahan na ibigay sa'yo yon, anak. Huwag ka nang umasa sa pagmamahal ng iba. Lolokohin ka lang nila. Aabusuhin kapag nalaman nilang may makukuha sila sa'yo. Tapos ano, iiwan ka na parang basura kapag wala ka ng pakinabang sa kanila. Inay, tama na. Huwag mo na pong ikumpara ang nangyari sa inyo dati. Magkaiba po tayo. Hayaan niyo naman po akong maging masaya. Bakit? Hindi ka ba masaya sa piling ko? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal at pag-aaruga na binigay ko, ha? Oo, inay, hindi sapat. Gusto kong maging normal. Pagod na akong iniisip na lang palagi ang sasabihin ng iba. Paano naman po ako? Paano naman ang mga pangarap ko? Ang mga gusto ko? Hindi ko makamit ang mga yon dahil natatakot ako sa sasabihin ninyo. Malinaw ang sinabi ko. Layuan mo si Roberto. Layuan mo si Aris. Ay, oo nga pala. Layuan mo rin si Emily.
Ako lang ang kakampi mo sa malupit na mundong ito, anak. Tayong dalawa lang ang nararapat na magkasama. Umiiyak ako habang hinahayaang magpaliwanag si nanay. Hindi ko nga alam kung paano niya nagagawang magsalita sa kalmadong boses kahit sumasagot-sagot na ako sa kanya. Inaalalayan pa niya ako at pinahiga sa kawayang papag. Kinumutan at ginawaran ng halik sa pisngi. Nakaramdam ako ng antok, kaya ipinikit ko na ang aking mga mata. Nagtaka ako kung bakit kahit gusto kong magsalita, umiyak, magwala ay hindi ko magawa. Parang bigla akong napagod at walang ibang nais gawin kundi ang matulog. Ang huli kong natatandaan, binubulungan niya ako ng mga katagang hindi ko maintindihan hanggang sa tuluyan na nga akong lamunin ng dilim. Nang magising ako kinabukasan, wala na si nanay. Nag-iwan siya ng sulat sa mesa na pupunta siya sa hulaan. Ako naman ay mag-aasikaso na lamang ng bahay dahil Sabado naman at wala akong pasok. Bumuntong hininga ko nang maalala ang mga nangyari kagabi. Siguradong ginamit din ni nanay sa akin ang kanyang kakayahan. Hindi ko na kasi nagawa pang umangal sa lahat ng sasabihin niya eh. Basta nang sinabi niyang matulog na ako, ayun, nawala na nga ako ng malay. Pilit ko na lang iwinaksi ang mga bagay na yon at nagluto. Malapit na akong maghain nang dumating sa bahay si Aris at dumungaw sa bintana ng bahay namin. Psst! Olive! Aris, anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ka. Baliw ka ba? Paano na lang kapag naabutan ka ni nanay? Magagalit sa'yo yun. Hindi naman siguro. Saka, nakita ko siya sa simbahan kanina. Mukhang magtatagal siya at maraming nagpapahula sa kanya. Heto oh, dinalhan kita ng sampagita. Ang gago mo talaga. Pinuntahan mo pang nanay sa simbahan para lang malaman kung magtatagal pa siya? Tsaka ano to? Mukha ba akong santo? Sa dami ng pwede mong ibigay sa akin, ito talaga? Hayaan mo na. Sumisimbolo naman ang bulaklak na yan sa pagmamahal ko sa'yo. Walang kakupas-kupas. Yee! Gago, hintayin mo ako dyan. Lalabas ako. Yun! Kinikilig na lumabas nga ako ng bahay at hinarap si Aris. Nagkwentuhan na lang kami. Sinulit ang mga oras na wala si nanay. Alam ko naman kasi na kapag nakita niya si Aris, magwawala yun. Hindi rin naman siya nagtagal. Pagsapit ng tanghali, umuwi na rin siya. Talagang kahit ilang beses ko siyang pagsabihan, hindi mapipigilan ng lalaking yon sa pagdalaw sa akin na mas lalong nagpatibay ng paghanga ko sa kanya. Ibig sabihin, may paninindigan siya at hindi magpapasindak sa mga pagbabanta. Hindi nagtagal, dumating din naman si nanay. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Kaso lang, napakunot noo ako nang magbago ang kanyang reaksyon lalo na nang lumapit sa kanyang alaga niyang pusa at ilang beses nang umiyaw. Nagulat nga ako, parang nagsusumbong ang hayop. Ilang sandali pa, napatingin sa akin si nanay. Totoo ba nanggaling dito si Aris? Ha? Anong ha? Ang sabi ko, bakit nagpunta dito si Aris? Anong kailangan niya? Nay, paano niyo po nalaman? Malamang, kakasabi lang ng alaga kong pusa eh. Ngayon balak mo pang magsinungaling sa akin? Ano? Bakit siya nagpunta rito? Dinalaw niya lang ho ako. Ha? May sakit ka ba para dalawin? Hindi ba't pinagsabihan na kita? Walang magandang maidudulot sa'yo ang lalaking yan. Nay, pakiusap. Tama na po ang kakapangaral niyo sa akin. Alam ko na po kung ano ang tama at mali. Malaki na ako. Wala akong pakialam. Basta ilayo mo ang sarili sa mga taong sinabi ko. Ngayon, kapag hindi ka tumigil, ipinapangako ko, magsisisi ka. Kinabahan ako sa kakaibang tingin na iginawad ni nanay sa akin. Hindi ko alam kung anong binabalak niya. Pero gusto ko nang magrebelde sa kanya. Palagi na lang niya akong pinapakialaman. Sana man lang hayaan niya akong mamuhay ng normal na walang kinatatakutan, nang walang iniiwasan. Dala ng labis kong galit, umalis ako sa aming bahay. Nakipagkita ako kay Emily, ang aking half-sister. Ewan ko ba, parang pareho kami ng pinagdadaanan. Kagaya ko, malungkot din siya.
Ate, galit na galit si Papa. Ililipat niya raw ako ng eskwelahan kapag nagpatuloy pa ako sa pakikipagkita sa'yo. Pareho tayo, bunso. Naiinis na nga ako sa kanila eh. Bakit ba ginagawa nilang komplikado ang buhay natin? Pwede naman tayong mabuhay nang hindi nila pinapakialaman, hindi ba? Alam mo ate, may naisip ako. Ano yun? Maglayas tayo ate. May alam akong pwede nating puntahan. Ano? Nahihibang ka na ba, Emily? Pareho tayong sasaktan ni Papa kapag ginawa natin yan. Wala na kasi akong ibang maisip na pwedeng gawin para hayaan nila tayo eh. Nakakapagod na. Ate, hindi ko na kayang maging sunod-sunuran na lang sa lahat ng gusto nila. Nasasakal na ako. Napayuko ako sa kanyang sinabi. Parehong-pareho talaga ang aming pinagdadaanan. Naiipit kami sa isyu ng aming mga magulang na kung tutuusin, sila naman talaga dapat ang may kasalanan. Wala naman kaming alam sa nangyari sa kanila noon. Dala ng labis na kalungkutan, napayakap ako kay Emily. Kahit paglayuin nila tayo, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, Emily. At alam kong mahal mo rin ako. Palagi mong tatandaan yan ha. Mahirap kasing gawin ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin kasi may mga magulang pa tayo. Tanging dasal ko lang, maging okay din sila sa pipiliin nating landas balang araw. Alam kong oras na mangyari ito, magiging masaya rin tayong lahat. Sana nga po, magkita pa tayo ate. Pangako, magpapakabait ako, magiging mabuting anak, basta wag ka lang nilang ilalayo sa akin. Pwede ba yun? Alam naman natin pareho na ayaw nga nilang makitang magkalapit tayo. Simpleng pag-uusap nga lang natin, hindi nila maatim, hindi ba? Basta ate, gagawin ko ang lahat, wag ka lang nilang ilayo sa akin. Pangako ko yan sa'yo. Sigurado ko sa mga susunod na araw, tatanggapin ka na ni Papa. Kapag nangyari yon, pahalagahan mo sila ha? Hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Nagdadrama lang ako ate. Basta mahal na mahal kita. Palagi mo yung tatandaan ha. Umayos ka Emily ha. Baka kung ano na naman yung nasa isipan mo. Ikaw talaga. Ano, merienda tayo? Libre kita. Aba, mapera ka ngayon ate ah. Oo naman, may ipon kaya ako. So ano, sama ka? Maraming fishball dun sa unahan no? Ay sige, gusto ko yan ate. Ginugol namin ni Emily ang aming buong araw sa pamamasyal ng magkasama kung saan-saan kami nakarating para lang mabilis na lumipas ang oras. Masayang masaya ako hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Nang maghiwalay nga kami ng landas ni Emily, niyakap ko siya. Mag-iingat ka ha, magkikita pa tayo sa eskwelahan sa Lunes. Opo ate, ikaw rin ha, mag-iingat ka. Yun lang ang naging paalaman namin at umuwi na ako. Naging matamlay ako habang naglalakad. Alam kong may iba na namang sasabihin sa akin si nanay dahil nakipagkita ako sa kapatid ko. Palagi namang ganito eh. Lalambing si nanay ng konti pero babawiin ka agad kapag nagkamali lang ako ng galaw o pagsunod sa mga sasabihin niya. At kahit inaasahan ko na, nagulantang pa rin ako sa pagsigaw ni nanay sa akin nang papasok pa lang ako ng bakuran. Bakas ang matinding galit sa kanyang muka na hindi ko maipaliwanag. Namumula ang kanyang mga mata at mukhang galing sa pag-iyak. Dinuro niya kagad ako. Umuwi ka rin, suwail ka! Ano na naman po ba ang ginawa ko? Nagtatanong ka pa? Nanggaling dito ang tatay mo. Hinahanap sa akin si Emily. Peste kayo! Saan ka nang galing? Ano? Totoo bang magkasama kayo ni Emily? Totoo bang nilalason mo ang utak niya? Nagbabanta ang ama mo na ipapupulis ako oras na hindi nakauwi si Emily sa kanila. Nay, kumalma ka please. Totoong magkasama kami ni Emily. Pero hindi ko nilason ng... Hayop ka! Sinuway mo ako! Napaigik ako nang tumama sa aking pisngi ang malakas niyang sampal. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin ang bagay na ito. Nagawa niya akong pagbuhatan ng kamay. Hindi ko alam kung nag-iskandalo ba si nanay kanina pero may mga tao na kasing nanonood sa sagutan namin ngayon. At mas lalong nagulat ako nang makita kong dinaluhan ako kagad ni Aris at inalalayan pagtayo. Aling Amanda, tama na po. Hindi nyo kailangan saktan si Olive.
Ginusto lang niya makasama ang kapatid niya. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo na makialam sa pagdidisiplina ko sa aking anak. Isa ka pa sa lumalason sa utak niya. Wala pong lumalason sa utak ng anak niyo. Sadyang sakal na siya sa paraan ng pagiging nanay mo sa kanya. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay naming mag-ina. Tama na, inay. Sobra ka na. Hindi na anak ang trato mo sa akin kundi isang bilanggo. Hayaan mo na ako sa gusto ko. Hayaan? Para ano? Para mapariwara ka? Kung tungkol sa akin ang pinaririnig niyo, hindi po ako masamang tao. Mahal ko si Olive. Pesteng pagmamahal yan. Masisira lang ang buhay ng anak ko. Yan kasi ang hirap sa inyo, inay. Inuuna niyo ang paghusga bago niyo tignan ang sarili niyo. Inay, ikaw lang ang naging malas sa pag-ibig. Huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng sarili niyong galit. Nadadamay na ako eh. Hindi mo ako maiintindihan. Pues, ilang araw mula ngayon, magdurusa ka! Tinalikuran ako ni nanay at pinagsarhan ng pinto. Wala akong nagawa kundi umiyak sa bisig ni Aris na niyakap naman ako ng mahigpit. Nararamdaman ko ang matinding awa niya para sa akin. Shh! Tahan na. Halika na. Sumama ka sa akin. Talagang sasama ako sa iyo, Aris. Hindi ko na kayang mabuhay pa kasama si nanay. Magpalipas ka lang ng sama ng loob. Kahit manliligaw mo ko, hindi ko naman sisirain ang magandang tingin mo sa nanay mo. Alam kong mahal mo siya at nalulungkot ka lang sa nangyari sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Alam ni nanay ang pinagdadaanan mo. Halika na. Sumama ako kay Aris sa bahay nila. Dito kinausap ako ng kanyang nanay. Ipinaintindi sa akin ang hirap ng isang magulang. Totoo daw na nasasakal na ako. Pero kailangan intindihin ko sa lahat ng bagay si nanay. Marahil ayaw lang daw niya na magaya ako sa kanya kaya siya nagmamando sa akin ng ganun. Sa bagay, hinahayaan niya akong lumabas ng bahay. Hinahayaan akong gumala. Ang ipinagbabawal lang naman niya ay ang lumapit ako sa mga lalaki at kay Emily. Sa totoo lang, hindi ko kayang gawin ang nais niya. Hindi ko palang makita ang nakababata akong kapatid ay nadudurog na ang puso ko. Sana naman maintindihan niya yon. Iyak lang ako ng iyak habang ninanamnam ang pangaral sa akin ng nanay ni Aris. Anya, welcome naman ako sa bahay niya hanggang kailan ko gusto. Kaya naman nagpapasalamat ako. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko nga lang magawang magsaya ng tuluyan dahil namataan ko na naman ang alagang pusa ni nanay na nakaabang sa akin sa may bintana. Hindi ko alam kung paano nagawa ng pusa na magsumbong sa amo niya tungkol sa akin. Pero isa lang ang alam ko. May kapangyarihan din ang pusa kagaya ni nanay at nagkakaintindihan silang dalawa. Ikatlong araw ko na sa bahay ni na Aris nang magkagulo ang mga tao sa loob ng bahay. Sa kalagitnaan ng aming pagtatanghalian, biglang nagpumiglas si Aris at namilipit. Halos hindi na siya makatayo ng maayos habang inaalalayan namin. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ang sakit ng tiyan ko! Sobra! Teka lang, tatawagin ko si Auntie. Tinawag ko si Auntie at ipinaliwanag ang nangyari kay Aris. Tuloy dinala niya sa ospital ang binata. Sumunod pa nga ako pagkatapos kong isara ng maayos ang bahay nila. Kaso lang, naabutan ko ang doktor na kinakausap ang nanay ni Aris. Ipinaliwanag na wala naman silang nakitang sakit ng binata. Pinauwi din kami kaya naman nang dumating kami sa bahay nila, kinausap ako ng lalaki. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Parang may tumusok sa tiyan ko. Hindi ko maipaliwanag. Ang alam ko lang, parang pinipisil lang buong katawan ko sabay tusok ng karayom. Ano? Baka may kinalaman si nanay dito. Paano mo nasabi? Huwag kang pumunta sa kanya, Olive. Baka kung ano ang gawin ni Aling Amanda sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hahayaan na mapahamak ako eh. Kahit na. Alam mo naman na mahirap kausap ang nanay mo. Alam ko, pero hindi naman ako papayag na may gawin siya sa'yo na hindi maganda. Nagdududa kasi ako eh. Baka kung mapano ka, kailangan ko lang na makasiguro. Teka lang, huwag kang umalis. Pakiusap dito ka lang.
Kapag nagpunta ka sa nanay mo at may gawin siyang masama sa'yo, hindi kita mapoprotektahan. Bakit ang bait mo pa rin sa akin kahit na may kinalaman ng nanay ko sa pagkakasakit mo? Hinala pa lang naman na meron tayo, Olive. Wala pa itong kasiguraduhan. Isa pa, alam ko naman na wala kang kasalanan dahil kagustuhan ng nanay mo na gawin sa akin to. Pero hindi ako kailanman magpapatalo sa kanya. Ipapakita ko sa lahat na malakas ako at hindi natatakot kay Aling Amanda. Dahil sa kanyang sinabi, niyakap ko si Aris. Alam kong mabuting tao ang lalaki at hindi niya deserve ang magdusa ng ganito. Kaya naman sa kabila ng pagtutol niya ay umalis pa rin ako at umuwi ako sa aming bahay. Tahimik nang dumating ako at walang makikitang bakas na may tao sa loob. Hindi ko alam kung nasaan si nanay pero pilit ko pa rin siyang tinatawag. Nang wala talagang sumasagot, nagpa siya akong puntahan ang kwarto niya. Bukas ito, pero wala si nanay. Nakakalat sa mesa niya ang mga gamit sa pambabarang. May iilang manika pang nakahilera kasama ang mga larawan na hindi ko mapaniwala ang makikita ko roon. Larawan ko, ni Aris at ang picture na hiningi ko kay Emily. Lahat ng yun may nagre-representa ng manika. Nanginig ako sa aking nakita ng pagmasda ng manikang may larawan ni Aris. May karayom ngang nakatusok sa bandang tiyan nito. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko at marahan ko itong hinugot. Tinapon ko ang karayom at ibinulsa ang manika. Maging ang sa akin at ang kina Emily at Papa. Paalis na ako nang bigla namang dumating si nanay. Maitim na ang paligid ng mga mata. Nanlilisik ang tingin at nangangalit ang mga bagang. Anong ginagawa mo rito? Ikaw, inay? Anong ginagawa mo? Bakit may mga manika kami sa mesa mo? Balak mo ba kaming saktan? Gamit ang kaalaman mo sa pambabarang? Ha? Papatayin mo na kami kasi hindi namin sinunod ang gusto mo? Gaga ka! Parusa ko yan sa pagsuway mo sa gusto ko. Alam ko naman na hindi mo matitiis ang mga taong yan. Napakasama nyo, inay. Bakit sila pa? Wala naman silang kasalanan sa'yo. Huwag mong sabihin pati si Emily binarang mo. Ano sa tingin mo? Bakit, inay? Anak mo ko. Dapat binibigyan mo ko ng pagkakataon na maging masaya. Hindi sila ang magiging kasiyahan mo. Bibigyan ka lang nila ng sakit sa puso. Dahil sa narinig ko sa kanya, galit akong nagwala. Pinagbabalya ko ang lahat ng mga kagamitan niya sa mesa, maging ang mga langis at insektong nakalagay sa garapon. Nanlalaki ang mga mata ni nanay. Siguro hindi niya inaasahan na gagawin ko yon. Basta na lang akong sumalampak sa sahig pagkatapos kong sirain ang lahat ng mga gamit niya. Wala akong pinatawad, maging ang mga itim na kandila ay pinagbabali ko lahat. Anong ginawa mo? Bakit mo sinira ang mga gamit ko? Bakit, inay? Bakit naman ako ang sasaktan niyo? Sige po, gawin niyo ngayon yan. Total, hindi niyo naman ako mahal eh. Ang drama mo, hindi naman ikaw ang nasaktan. Hindi naman ikaw ang nahihirapan. Talaga, inay? Sino po bang madrama sa ating dalawa? Hindi po ba't ikaw? Kailan ba kayo niloko ni tatay? Nung hindi pa ako naisisilang. Sige, pagbigyan natin. Pero nay, mag-isip ka naman. Matagal na yun eh. Wala nang katuturan kung hanggang ngayon maglulukmo ka pa dyan sa kalungkutan. Nag-move on na nga ang lahat eh. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan na diktahan ako kung kailan ko gustong kalimutan ng mga hinanakit ko sa buhay. Ayoko pang mag-move on. Kung ganun, inay, di tanga ka. Huwag po nating ipilit ang mga bagay na hindi na pwedeng ibalik sa dati. Kasi kapag pinilit nyo ang gusto nyo, marami ang maaapektuhan. Kagaya namin ni Emily. Sa away niyo ni Papa, kaming mga anak ang naiipit. Hindi mo kasi ko naiintindihan. Palibhasa, wala kang alam sa mga nangyari sa akin noon. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang maiwan at umasa. Mali ka, inay. Kasi kahit magkaibang sitwasyon natin, nararanasan ko ang nararamdaman nyo ngayon. Nasasaktan din ako. Sa tuwing umaasa ako, nakikilalanin ako ng tatay ko. Nasasaktan ako sa tuwing pinagtatabuyan niya ako palayo. Alam niyo po ba kung ano pa ang mas masakit? Ang hindi man lang ako suportahan sa lahat ng gusto ko. Para sa'yo, inay, palpak akong anak. Palpak akong tao.
Hindi nakasagot si nanay sa lahat ng sinabi ko sa kanya. Pinalabas ko na lamang ang mga masasakit kong kinikimkim sa dibdib. Hindi ko na kasi kayang magtimpi. Tapos ngayon, dadalawa na nga lang ang taong nagmamahal sa akin, sasaktan pa niya? Hindi naman patas yun. Maya-maya lang, nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Naging malambot at parang nanumbalik sa dati nung hindi pa kami nag-aaway. Ganun na ba kalala ang ginawa kong pasakit sa iyo, anak? Akala mo ba hindi kita mahal? Kasi sa ganitong paraan ko lang naiisip na ipakita ang pagmamahal ko sa iyo eh. Hindi ko po alam, inay. Naguguluhan ako. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Sana maisip nyo na mali po ang ginagawa nyo. Mali po na binarang nyo ang kapatid ko, maging ang lalaking mahal ko. Sinuway mo ko. Ano ba sa tingin mo ang mararamdaman ko? Hahayaan ko na muna kayong mag-isip, inay. Sana po tanggalin nyo ang karamdaman na inilagay nyo kay Aris. Wika ko sa kanya at tinalikuran siya. Bago bumalik sa bahay ng aking manliligaw, nagpa siya muna akong dalawin ng aking kapatid. Napag-alaman kong nasa ospital daw ang babae, na mabuti na lang nasabi sa akin ng kanilang katulong, kaya natuntun ko ang ospital na pinagdalhan sa kanya. Pagdating doon, galit akong sinalubong ni Papa. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka na magpapakita rito? Sinabi ko na huwag mo nang lalapitan ng anak ko. Hindi niyo ako mapipigilan, Papa. Mahal ko ang kapatid ko at itinalaga ko ang sarili ko bilang tagapagtanggol niya. Nagpapatawa ka ba? Ano ka mo? Ikaw ang tagapagtanggol niya? Hindi mo nga siya nagawang iligtas ngayon sa bingit ng kamatayan eh. Tignan mo, masaya ka na ba sa nangyari sa kapatid mo? Ano po bang nangyari sa kanya? Bigla na lang siya nangate. Nagkaroon ng rashes. Akala namin simpleng allergy lang. May nakain siya o nagamit na pampahid sa katawan kaya naging ganun ang kanyang balat. Pero hindi eh. Walang findings. Pero lumala ang sitwasyon niya. Ngayon, may iniisip na kaming problema. Pati ba naman ikaw, dadagdag pa? Wala naman akong balak na masama sa inyo, Pa. Gusto ko lang na makita si Emily. Kayo po, anong nangyari sa inyo? Bakit parang nangangalumata rin kayo? Wala kang karapatan tanungin ako kung may sakit ba ako o wala. Ang mahalaga sa akin, umalis ka na. Hindi niyo po ba ako hahayaang alagaan kayo? Pa, kahit ano po pong sabihin niyo, anak niyo pa rin ako. Masakit mang tanggapin. Heto ko, naging bunga man ng isang pagkakamali. Pero nabuhay at nakahandang umalalay sa inyo. Kahit ilang beses niyo pa akong ipagtabuyan, Pa. Mahal na mahal ko kayo ni Emily. Masama akong ama, yun ang tingin mo sa akin. Pero hindi naman po ako ang nagsabi nun sa inyo. Kailan niyo po ba ako bibigyan ng pagkakataon, Papa? Kapag wala na kayo o ako sa mundong ito? Natulala si Papa sa aking mga sinabi sa kanya. Alam kong tinablan siya, pero nahihirapan lang natanggapin ang lahat dahil yun na ang nakagawian niya. Hinawakan ko ang kamay ni Papa at naluluha siyang tinitigan. Kung hindi niyo po ako kikilalanin bilang anak, ayos lang po. Tatanggapin ko ng maluwag sa aking puso. Pero sana hayaan niyo akong lapitan ng kapatid ko. Mahal na mahal ko po si Emily. Ni minsan, hindi ko pinangarap na makita siya sa ganyang sitwasyon. Sige, hahayaan kita makita at makausap yung kapatid mo. Ang totoo niyan, noong isang araw ka pa niya hinahanap, nakikiusap siya sa akin na kung pwede, makasama ka niya. Ilang araw ako nag-abang sa may bakuran ninyo pero hindi naman kita makita. Pansamantala po akong umalis ng bahay, Pa. Nag-away kami ni Nanay. Sa anong dahilan? Marami na po talaga kaming issue ni Nanay dati, Pa. Mga bagay na alam kong nilulumot na ng panahon. Siguro po, Pa, kailangan nyo ng maayos na closure. Kung may pagkakataon po, mag-usap kayo, magkapatawaran. Siguro, masamang tao ko sa pagkakakwento ng nanay mo sa akin. Kaya nga po sa kabila ng pagtanggi niya na makausap ko kayo, nagmamatigas ako kasi hanggat hindi ko pa naririnig ang bahagi niyo ng kwento, hindi muna ako maniniwalang masama kayong tao. Pakiramdam ko tuloy, wala akong kwentang ama. Matagal mo na akong nais na lapitan, pero ako ang lumalayo sa'yo. Ako ang nagmamasama ng mga paglapit mo.
Pero si Emily, nagawang makipaglapit sa'yo. Mas malawak pa ang isip niya at pangunawa kaysa sa akin. Hindi ko naman po kayo hinuhusgahan, Papa. Naiintindihan ko po kayo. Minsan, hindi maiiwasan na sumama ang loob ko. Pero alam ko pong magkakausap tayo at magkakaayos din balang araw. Tinapik ni Papa ang aking balikat. Nginitian niya ako at niyaya sa kwarto ni Emily. Pagpasok namin sa loob, tumambad sa aking harapan ang kalunos-lunos na itsura ni Emily. Namamaga ang kanyang buong katawan. Namumula na sa labis na pangangati. Halos hindi na makilala. Sa katunayan niyan, napapailing ako sa kaiisip kung ano ang nangyari sa kanya. Emily? Bunso? Ate? Ikaw ba yan? Ate? Nagyakapan kami ni Emily. Naramdaman ko ang pag-iyak niya. Kaya naman napahaplos ako sa kanyang likod. Kumusta ka na, Bunso? Ano bang nangyari sa'yo? Hinanap kita, alam mo ba yun? May sakit daw kasi ko, ate. Kaya kailangan nila akong dalhin dito sa ospital. Ano bang nangyari? Nagising na lang ako na may mga sugat na sa mukha ko at ibang parte ng katawan. Hindi ko nga alam kung anong una kong gagawin eh. Basta na lang akong nangati ng sobra na halos hindi ko na maawat. Hanggang sa magpasya na ako na sugatan na ang bawat parting nangangati. Wala ka bang sinubukang gamot na alam mong magagamit para mapakalmang pangangati? Wala ate, nataranta na po kasi ko eh. Mabuti nga at napuntahan mo ko ngayon na hindi na muna kailangan magwala. Kahapon, alam mo ba, sobrang humapdi ang mga sugat ko sa balat. Hindi ko magawang pigilan ang sarili kong umiyak. Huwag kang mag-alala ha, maghahanap ako ng gamot para sa'yo. Okay ba yun? Oo naman ate, basta babantayan mo ko ha. Walang problema, Bunso. Niyakap ko si Emily at hindi ko kailanman ipinakita na nandidiri ako sa kanya. Kahit labis na nangangamoy ang katawan niya dahil sa mga sugat, hinayaan ko na lamang ito. Ang mahalaga lang naman sa akin, gumaling ang aking kapatid. Si Papa naman, kahit papaano, ay tipid nang ngumingiti sa akin. Nagpapasalamat dahil napatawad ko raw siya. Nanatili muna ako sa ospital para bantayan silang dalawa. Maya-maya pa, nagpaalam si Papa na papasok muna sa CR. Nagtaka ko dahil pagkapasok niya, nakita kong nagsuka ang aking ama. Napalapit tuloy ako sa kanya. Pa, okay ka lang ba? Bakit ka nagsusuka? Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Tinawag niyo po akong anak? Yun naman ang dapat, hindi ba? Maraming salamat po, Papa. Malaking bagay po ito sa akin. Niyakap ako ni Papa, kaya mas lalo akong napaiyak. Kumanti ako ng yakap at makailang beses pang nagpasalamat sa kanya. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya akong kilalanin kaagad. Nung una halos itakwil niya nga ako eh. Pero ngayon, naging okay na ang lahat. Alam kong ito na ang simula ng pagkabuo ng pangarap ko at pagkatao. Kahit malayo pa ang aking kaarawan, pakiwari ko ang swerte-swerte ko. Tuloy inabala ko ang aking sarili sa pag-aalaga kay Papa at kay Emily. Panaka-naka rin akong sumisilip kay Aris. Kahit papaano, naging maayos naman ang lalaki. Siguro may naitulong ang ginawa kong pagwasak sa mga kagamitan ng pambabarang ni nanay. Kasi hindi na nagpatuloy sa pagkakasakit ang tatlo. Lalo na si Aris na nakalapit sa isang manggagamot kaya kaagad na naisagawa ang rebuelta at nabigyan pa siya ng pangontra. Salamat naman at naging magaan na ang pakiramdam ko. Akala ko talaga, mas lalong lalala ang aking karamdaman. Alam mo bang natakot ako? Dahil nagsisimula ng lumaki ang paa ko. Buti na lang, nagawan ko ng paraan na hindi na manumbalik pa ang sakit na yun. Oo nga Aris, mabuti na lang talaga na agapan ang pagkakasakit mo. Tsaka pasensya ka na ha, hindi ko talaga alam kung anong nasa isip ni nanay at ginawa niyang bagay na yun. Tama ka, Olive. Masaya din naman ako kasi hindi mo ko iniwasan. Akala ko nung mga panahong nagkasakit ako ay pandidirihan mo na ako ng sobra. Kita mo nga, nabutas na ang paa ko at nilabasan ng dugo at nana. Nilalangaw pa nga at nangangamoy na pero ayos lang sa'yo. Hindi ka natatakot sa sugat ko.
Bakit naman mangyayari yun? Mahal kita, Aris. Lahat na nangyayari sa'yo, nakahanda akong gamutin. Hindi ako papayag na saktan ka ng kahit na sino, lalo na ng nanay ko. At sinasagot na kita. Mula ngayon, kasintahan na kita. Tama na ang 1 taon mong paghihintay sa pagmamahal ko. Alam kong karapat dapat ito bilang reward para sa kabaitan mo. Sigurado ka? Kasi kung panaginip lamang to, ayoko nang magising. Sana habang buhay na ako sa pantasya na to, lalo na't kasama kita at hindi tayo maghihiwalay. Oo, ako rin. Masaya ako na napangiti kita, mahal ko. Maraming salamat, Olive. Pinasaya mo ko ng sobra. Dati patago lang tayo nagtatagpo. Binabantayan pa natin ang nanay mo. Natatakot pa tayo noon na mahulit baka magwala na naman siya sa atin. Pero ngayon, malaya na tayo. Kahit hindi pa man natin opisyal na naipapaalam sa kanila ang totoo, alam kong wala nang hadlang pa sa atin. Ako rin, Aris. Kaya sana wag mo akong sasaktan, ha? Yun lang naman ang ayaw mangyari ni nanay Kaya siya galit sa mga lalaki. Ayaw niya na masaktan ako at mapariwara. Pangako, hindi ko gagawin sa'yo ang naranasan ng mama mo. Mahal kita. Ituturing kitang diamante at mamahaling bato na walang katumbas na halaga. Maraming salamat, Aris. Malaking bagay ka sa buhay ko. Sumpa man, ako na magiging tagapagligtas mo sa mga panahong to. Mula noon, mas naging masaya na ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Para bang dahan-dahan nang bumabalik sa dati ang katiwasayan na hindi ko akalaing makakamit ko pa. Maging sa aking pamilya, ganun din ang nangyari. Unti-unti na kaming nagkaayos. Sa katunayan, ako ang sumundo kina Emily nang hayaan na sila ng doktor na makalabas ng ospital. Inalalayan ko ang aking kapatid na pumasok sa kanyang kwarto. Ingat ka, Emily, ha? Baka mapatid ka. Ang sarap pala ng may ate. Inaalagaan ako. Talaga ba? Hayaan mo kung papayag si Papa, ako munang mag-aalaga sa'yo. Bakit naman hindi? Hala, sige Olive. Ikaw na muna mag-alaga sa kapatid mo, ha? Salamat po, Pa. Halika, ate! Doon tayo sa kwarto ko matulog. Nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya, ate. Ako naman ang kasama mo sa kwarto Marami akong ibibigay na damit sa'yo. Baka naman mamaya ubusin mo sa kabibigay mo sa akin ng mga damit mo, ha? Ate, hindi naman ako ganun, no? Alam mo bang sa tuwing mamimili kami ng damit, ibinibili rin kita? Ang bait mo naman sa akin. Ganyan naman talaga ang magkapatid, hindi ba? Nagbibigayan, nagtutulungan. Alam mo ate, ang pagkakaayos na lang ni na Papa at ng nanay mo ang kulang. Magiging buo na tayo. Hayaan mo bunso, darating din tayo dyan. Pinahiga ko si Emily sa kama. Sa pagkakataong ito, naisip ko nang kausapin si nanay. Alam kong magkakaayos din sila balang araw. Hinihintay ko lang na makatulog ang aking kapatid bago ko tumayo at nilapitan si Papa. Uuwi na po ako, Pa. Babalik po ako bukas ng umaga. Sigurado ka ba, anak? Gabi na Delikado na para sa'yo maglakad pa sa kalsada. Ayos lang po ako, Pa. Kailangan ko rin pong makausap si nanay Oo naman, anak. Sana maging maayos lang ang pag-uusap ninyo. Pagsisikapan ko po yan, Pa. Paano po? Uuwi na ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Umalis na ako at pumara ng sasakyan. Ilang minuto lang din ang lumipas, dumating na ako sa kalsada na dapat kong hintuan. Tahimik sa kalyeng binabagtas ko. Pero hindi ako nagpakampante. Alam kong may ginagawa na naman na hindi maganda ang aking ina dahil kinakabahan ako habang papalapit ako sa aming bahay. Maliwanag sa bandang kwarto ni nanay, liwanag na mula sa kandila. Sapo ang dibdib na naglalakad ako hanggang sa huminto ako sa bakuran namin. Pumasok ako at maingat na humakbang. Dahan-dahan na nilapitan ko ang dingding ng kwarto ni nanay. Naririnig ko na naman siya na umuusal nang hindi ko maintindihan ng mga lengguwahe. Nay, si Olive po ito. Anong kailangan mo? Bakit ka narito? Hindi ba ayaw mo na akong kilalaning nanay?
Hindi po totoo yan. Pasensya na po kung nagawa kong pakialaman ang mga bagay na pinakamamahal nyo. Hindi ko lang po talaga kayang makita kayong may sinasaktan. Sinasaktan? Ikaw lang ang pinoprotektahan ko. Hindi ko na po kailangan ng proteksyon nyo. Mabuti po ang kalooban ng mga taong nakikipaglapit sa akin. Mas pinili mo sila kumpara sa akin. Hindi naman po totoo yan, Inay. Mahal ko po kayo at ayaw kong masira ang samahan natin. Narinig kong lumagabog ang pinto at bumukas. Lumapit sa akin si Nanay. Luhaan at mukhang wala siyang kasiyasiya. Hindi mo ako mahal, anak. Mas pinili mo si Roberto kesa sa akin. Talagang wala ka ng amor sa akin. Inay, akala mo lang yun, ayaw ko sa inyo. Pero ang totoo niyan, umiiwas lang ako sa kahit na anong pwede niyong gawin laban sa mga mahal ko. Nilason na nga ni Roberto ang utak mo. Gusto niya pong makipag-usap sa inyo. Sana naman po pagbigyan niyo siya. Pakiusap, kausapin niyo po si Papa. Para saan pa? Matagal na niya akong tinaboy palayo. Hindi po totoo yan. Isipin niyo pong mabuti kung ano ang nangyari sa pagitan niyo ni Papa. Saglit na nahinto sa pagsasalita si Nanay. Napatitig siya sa akin. Maya-maya lang, tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Nagsimula ang lahat sa gayuma, anak. Ginayuma ko ang papa mo. Maganda ang timplada ng likidong yon dahil hindi siya nabaliw o nakalimot man lang sa sarili. Normal lang ang kilos niya. Nagpakita siya ng pagmamahal sa akin. Tuloy lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko akalain na lalalim ang samahan naming dalawa. Humantong sa pagiging marupok. Nakakahiyaman, may nangyari sa aming dalawa. At ikaw nga ang naging bunga. Nang malaman kong nagdadalang tao ako, sinabi ko yun sa kanya. Natuwasan na lamang si Roberto. Naghanda siya. Nakatakda na ang aming kasal nang makainom siya ng banal na tubig na bigay ng nanay niya. Bigla siyang nanumbalik sa dati. Nagulat nang malamang ikakasal na siya. Nagpaliwanag ako, pero hindi ako makapaniwala na itataboy niya ako. Naging masama ako sa tingin nila. Hinusgahan nila ako. Halos lahat ng tao sa paligid ko, hindi tinanggap ang mga paliwanag ko. Wala akong nagawa noon kundi hayaan na lamang sila sa kanilang maling paniniwala. Tutal ginayuma ko naman talaga siya, pero hindi naman masama ang hangarin ko. Naging mahirap lang talaga sa akin ang pagtanggap, kaya ginusto ko siyang isumpa. Pasensya na po, Inay. Naging makitid din ang pag-iisip ko sa pag-iintindi sa inyo. Dapat pala, noon ko pa ginawa ng paraan para magkaliwanagan tayo. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging maayos din ang lahat. Kamatayan lang ng papa mo ang magiging sagot sa aking mga paghihirap. Nanlaki ang aking mga mata nang magtatakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at nagkulong doon. Hintakot naman ako na sumunod sa kanya, pero nagulat pa rin ako nang dumating si Papa at kasabay kong kumatok. Amanda, mag-usap tayo. Huwag mo nang idamay ang mga bata sa galit mo sa akin. Pa, ano pong ginagawa niyo rito? Umiiyak si Emily. Nanaginip daw siya na nasa bingit ka ng kamatayan. Kinabahan ako dahil napagtagni-tagni ko na may kinalaman si Amanda sa pagkakasakit ng kapatid mo. Kaya nagpunta kagad ako dito. Malubhanan naman si Emily. Ibig po bang sabihin, inaatake na naman ngayon si Emily? Oo, anak. Naging malubhanan naman si Emily. Kanina nagsuka na siya ng puro nana at lumaki pa ang kanyang tiyan. Ano? Totoo yan, anak. Kailangan kong pakiusapan si Amanda na itigil ang ginagawa niya. Nanginig ako sa sinabi ni Papa. Hindi ko alam kung anong klaseng paghadlang pa ang gagawin ko para lang matigil ang ginagawa ni Nanay. Umalis ako sa pinto at lumibot sa kabilang dingding para naman makita ko ang ginagawa niya sa loob. Swerteng may butas sa parting sala na pwede kong masilip. Napasinghap nang makita ang pagdarasal na naman ni Nanay habang nakapalibot siya sa gitna ng mga nakasinding itim na kandila. May manika siyang pinagtutusok kaya naman gayon na lang ang pagsisigaw ni Papa. Napahiga siya sa lupa at namilipit na ikinataranta ko ng husto. Huwag kang lumapit, anak. Hayaan mo na lamang ako nasaktan ng nanay mo. Sa ganitong paraan lang niya ihihinto ang obsesyon niya sa pambabarang kay Emily.
Hindi ako papayag pa. Kailangan kitang tulungan. Nagpunta ako kagad sa kusina at kumuha ng sangkaterbang asin. Maya-maya pa, hindi na ako nagdalawang isip na itulak pabukas ang pinto ng kwarto ni nanay at sinabuyan siya ng asin. Dito siya nagwala ng todo habang umaatungal sa sakit na dulot nito. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa akin? Gusto ko lang pong matigil na ang ginagawa niyo, inay. Bakit? Masama ba ang ginawa ko? Ako ang pinakamalakas na mambabarang sa lugar na ito. Wala na kayong magagawa dahil papatayin ko na ang mga mahal mo sa buhay, Olive! Tinakbo ko ang distansyang kinaroroonan ni nanay. Inagaw ko ang manika at karayom na hawak niya. Nahinto si nanay sa paggalaw at pagkutsa sa akin nang makita niya ang aking hawak. Ang totoo niyan, may narinig akong kasabihan mula sa mga kakilala namin na kapag inagaw ng isang tao ang manikang kasalukuyang binabarang ay matatakot na ang mambabarang. Siya kasi ang masasaktan sakali man na makuha ng iba ang manika. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Ibang-iba na si nanay, para na siyang sinasaniban ng ibang spirito. Kaya naman hindi na ako nagpatinag. Tinusok ko ng karayom ang katawan ng manika. Nagulat ako nang makitang napaigtad si nanay at pumalahaw. Ah! Masakit! Inay, kailangan yung labanan ng masamang elementong pilit na ginagamit ang kakayahan niyo para saktan kami. Pakiusap, inay! Amanda, makinig ka sa anak mo. Kailangan niyang mailayo sa kaguluhang ito. Nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa nagawa ko sa iyo. Sana mapatawad mo ko. Roberto, hindi ka na ba galit sa akin? Hindi ako kailanman magagalit sa iyo. Kung tutusin, ako may pagkukulang sa inyo. Masyado lang ako nabulagan ng galit na nadarama ko sa pag-aakalang nilinlang mo lang ako. Hindi ko naisip na ganito ang kahahantungan ng aking ginawa at nahihiya ako dahil nais kong maghigante. Pinatatawad na kita, Amanda. Sana patawarin mo din ako. Pinapatawad na kita, Roberto. Pero patawad, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Tuluyan na akong nilalamon ng kasamaan, dala ng kakayahang hawak ko. Napasigaw ako ng humangin ng malakas. Halos yanigin ang aming bahay kaya natataranta akong nagdasal. Ilang sandali pa, napansin kong inaatake na ni nanay si Papa. Dala ng pagnanais kong iligtas si Papa, iniharang ko ang aking katawan, sabay saboy ulit ng asin kaya napasigaw si nanay. Akala niyo ba, hindi ko alam kung paano kayo lalabanan, inay? Talagang gusto mo kong saktan? Pwes magtutuos tayo! Dinamba ko ni nanay at pinagkakalmot na. Bawat hiklas ng kanyang kuko ay nasusugatan na ako at nagdurugo. Nang makita ni Papa ang nangyari sa akin, ay dinaluhan niya naman ako at kaagad na pinigilan si nanay. Naging mabilis ang kanyang pagkilos at nahablot ang punyal na nakasiksik sa isang tabi. Kaya napasigaw ako nang makita ko kung paano sinaksak ng aking ina ang aking ama. Papa! Sigaw ko. Sa halip na lumayo si Papa kay nanay, binunot niya ang kutsilyo na sinaksak sa kanya at si nanay naman ang kanyang sinaksak. Napasigaw si nanay pero wala siyang nagawa. Pareho na silang duguan. Gusto ko man silang awatin, hindi ko na magawa. Pareho silang bumagsak na duguan. Nanginginig akong umiiyak, hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa magkalakas ng loob akong lumapit sa kanila. Nay! Papa! Bakit niyo nagawa ito? Akala ko ba magkakapatawaran pa kayo? Huwag kang malungkot, anak. Sa ganitong paraan ko lang mapapahinto ang nanay mo. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Huwag po, Pa! Huwag niyo po akong iiwan! Matatahimik na ang nanay mo sa wakas. Sana huwag mo nang masamain ang ginawa ng nanay mo. Sobra lang siyang nagmahal. Hindi na nagtagal pa ang pakikipag-usap sa akin ni Papa. Kaagad na lumaylay ang balikat niya katabi ng bangkay ni nanay. Gustuhin ko mang magwala-wala akong magagawa. Umiyak na lang ako ng umiyak hanggang sa maramdaman ko na ang maingat na pagyakap sa akin mula sa likuran. Nang subukan kong lumingon, nakita ko si Aris.
Naaawang pinagmamasdan ako, kaya naman lalo akong napaiyak. Tahan na, mahal. Wala na si nanay at papa. Iniwan na nila ako. Ang sakit lang isipin na nagtapos ang alitan nila sa kamatayan. Masakit man, pero kailangan natin tanggapin. Hindi lahat ng meron sa mundo, naaangkin natin ng matagalan. Si Emily ang inaalala ko. Paano niya tatanggapin ang katotohanan? Baka ito pa ang maging dahilan at magalit siya sa akin. Hindi naman siguro. Malawak mag-isip si Emily. Nagawa ka nga niyang tanggapin kahit na alam niyang magkaiba ang inyong mga magulang eh. Lalo na ngayon na kung isasalaysay natin ang nangyari, maiintindihan niya tayo. Kagustuhan ng papa mo na tapusin ang sigalot sa pamilya niyo sa ganitong paraan. Sa bagay, tama ka naman. Paano? Tulungan mo ko ha? Kailangan nating ipaliwanag sa kanya ang lahat. Ayokong masaktan ng todo si Emily dahil hindi na naging maganda ang aming kabataan. Tumangulang si Aris bilang sagot at ako naman muling yumakap sa kanya. Humagulgol at ibinuhos ang atensyon hanggang sa wala na akong mailuha. Kinabukasan, pinuntahan namin si Emily sa bahay nila. Sa kanilang tatlo ni Aris at Papa, siya ang pinakanasaktan dahil grabe ang barang na ginawa sa kanya. Gayunpaman, kasabay ng pagkamatay ni nanay ay ang paggaling ng kanyang karamdaman. Dahan-dahang nanunuyo ang kanyang balat at naghilom ang mga sugat. Unti-unting nanumbalik sa pagiging makinis at maputi. Ako naman, kinuha ng nanay ni Emily. Inampun niya ako at inaring anak. Masaya na rin ako dahil magkasundo kami kagaya ng pagkakasundo namin ni Emily. Makalipas ang 4 na buwan, naging okay na rin naman ang aming buhay kahit papaano. Panigurado, masaya na sina Papa at Auntie Amanda sa langit ngayon. Malamang, tama ka, pareho na silang nagkapatawaran. Pinakamahalagang aral na natutunan ko. Ako man ay marami ring natutunan, ate. Huwag basta-basta humusga, mahalin ang kapwa at intindihin ang bawat isa. Hindi kasi natin alam na kaya sila ganyan, masama at nanininghal dahil may pinagdadaanan lang sila. Tama ka, Emily. At higit sa lahat, huwag na tayong magtago ng galit sa mahabang panahon. Nang sa gayon, hindi na tayo lamunin ng sistema at maging malaya sa puot na posibleng sisira sa ating buhay. Iniwan man tayo ni na Papa, pero magkasama naman tayo. Masayang-masaya ako dahil hindi na natin kailangan magtago. Hindi na rin natin kailangan matakot pa kasi maipagmamalaki na natin sa lahat na magkapatid tayo. Oo, at balang araw, magiging tita na rin ako. Napangiti ako nang haplusin ni Emily ang aking tiyan. Nasa 3 buwan na kasi ito. Nakatakda na ang kasal namin ni Ari sa susunod na buwan. At sa kasalukuyan, pareho na rin kaming may nahanap na mapagkakapirahan. May ibinigay sa akin si Emily na pamana mula sa aking papa. Ginamit ko ito para sa pagsisimula ng panibagong negosyo. Maliban pa ron, graduating na rin ako ngayong Abril at magiging isang masayang nanay na natupad ang aking mga pangarap. Ano kaya ang itsura mo pag naging isang tita ka na? Baka mamaya ma-spoiled mo nga anak ko ha? Hindi malabong mangyari yun. Baka nga maging prinsesa ng anak mo. Diyan tayo mahihirapan. Paano kapag lalaki ang anak ko? Mahirap siyang gawing prinsesa. Di prinsipe na lang. Aba, mukhang may iba na kayong plano sa magiging anak ko ha. Gusto ko siyang maging sundalo. Ayoko. Gusto ko siyang maging doktor, no? Ate, paano kapag gusto niyang maging isang mambabarang? Sabay kami ni Aris na sinamaan ng tingin si Emily para talagang hindi man lang nadadalang babaeng ito sa nangyari sa kanya. Tuloy nakurot ko siya sa singit. Alam ko naman na nagbibiro siya at malamang siya pa ang pinakaunang taong magrereklamo na pasaway ang pamangkin niya. Sa ngayon masaya ako at magkasama kami ng aking pamilya. Nagmamahalan at malaki ang tiwala sa isa't isa. Higit sa lahat, ang tungkol sa pambabarang ay nanatili na lamang lihim sa pagitan naming 3 at hindi na makakalabas pa sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang po. More power sa inyong channel at God bless.
Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.